Magandang araw sa lahat. Maraming salamat sa pagsali sa pag-aaral ngayon. Simulan natin sa panalangin. Diyos naming amang buhay, maraming salamat po sa pagtitipon-tipon mo sa amin upang pag-aralan ng iyong salita. Ama, alalahanin mo po kami at pahiran mo kami ng Espiritu Santo upang mabuksan namin ang mga mata ng aming mga puso upang tunay ka naming makita at makilala sa pamamagitan ng iyong buhay na salita. Dalangin namin ang lahat ng ito sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Amen. Sa ngayon, pinag-aaralan natin ang serye ng 10 Utos. Talagang pinag-aaralan namin ito ng may panalangin sa pag-asang maunawaan ang tunay na layunin ng Diyos nang ibigay niya ang 10 utos sa kanyang bayan. Malinaw na pinatototohanan ng kasulatan na ang batas na ito ay hindi lamang isang sinaunang batas na ibinigay libu-libong taon na ang nakalilipas. O para lamang sa mga Israelita, ngunit ito talaga ang walang hanggang tipan para sa lahat ng susunod na henerasyon na nangangahulugang ito ay isang buhay at nagbubuklod na tipan na magbubuklod sa Diyos at sa ating lahat. Kahit ngayon. Kaya simulan natin ang pag-aaral ngayon sa 2 utos. Gaya ng makikita mo sa ating pamagat, ang 2 utos ay may kinalaman sa pangalan ng Diyos. Anong pangalan ng Diyos? Kaya simulan natin. Anong sinasabi ng 2 utos? Ganito ang sabi sa 2 utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ngayon, ito ay matatagpuan sa Exodo Kabanata 20, talata 7, kung kailan mismong binigkas ng Diyos ang 10 utos na ito sa mga tao. At ito ay muling lumilitaw sa Deuteronomio Kabanata 5, talata 11, nang ulitin ni Moises ang batas sa mga Israelita bago pumasok sa upang pangako ang lupain ng Kanaan. At gusto kong bigyang pansin mo ang pangalan ng Diyos. Anong pangalan ng Diyos? Ito ay ang Panginoon. Kaya tingnan muna natin ang ilang bagay. Anong ibig sabihin ng pangalan? Ano nga ba? Gaano nga ba kahalaga ang isang pangalan? Upang tunay na masunod ang 2 utos, dahil tumatalakay ito sa pangalan ng Diyos, kailangan muna nating maunawaan ang pangalan ng Diyos. Ema? Napakahalaga ng pangalan dahil ito ay isang patunay ng pagkakaroon ng may-ari ng pangalan. Tama ba? Halimbawa, hindi pa natin nakikilala si Abraham Lincoln, ngunit alam natin na siya ay nabuhay at umiral. At siya talaga ang nagpabago sa takbo ng kasaysayan. At ang pangalang Abraham Lincoln ay sumasaklaw sa kanyang buong buhay at lahat ng kanyang mga nagawa. Sa madaling salita, ang pangalang Abraham Lincoln ay nagpapatotoo sa kanyang aktwal na pag-iral sa kasaysayan ng mundo. Gayon din, ang pangalan ng Diyos ay isang patunay na siya ay nabubuhay at umiiral. Gayon din, lahat ng pangalan ay may mga kahulugan na nagpapakita ng kalikasan o mga katangian ng may-ari ng pangalan. Gayon din, ang pangalan ng Diyos ay sumasalamin din sa kanyang mga banal na katangian at sa kanyang walang hanggang pag-iral. Kaya ano ang pangalang ito ng Diyos? Gaya ng sinabi natin kanina, ito ay ang Panginoon. Sa Hebreo, ito ay Yahweh. Ang pangalang Panginoon, ang ibig sabihin ng Yahweh ay ako o ako ay kung sino ako. Okay, at ito ay sumasalamin sa sariling pag-iral ng Diyos, ang kataas-taasan. Gayon din, ang pangalang Panginoong Yahweh ay ang tanging pangalan para sa Diyos ng Israel at ito ay lubhang naiiba sa mga Diyos ng mga pagano. Dahil labis na iginalang ng mga Israelita ang pangalang Yahweh, kaya naman tuwing makikita nila ito habang isinasali nila ang mga banal na kasulatan, humihinto sila. At hindi nila bibigkasin ang pangalang Yahweh gaya ng ginagawa natin. At sasabihin lang nila, ang ibig sabihin ng Adonai ay ang Panginoon. Kaya nga, kilala si Yahweh bilang isang Panginoon. Hinding-hindi nila kailanman ipangahas na bigkasin ang pangalan ng Diyos. Ganon nila kinatatakutan at iginalang ang pangalan. Sa katotohanan, sa maraming lugar, tulad ng 6,823 na lugar, binanggit ng kasulatan ang pangalan ng Diyos.
Sige, para maintindihan natin, dumako tayo sa kung saan unang tinawag ng Diyos mismo ang pangalan. Sa madaling salita, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang si Yahweh. Ibig sabihin sa Exodo Kabanata 3, ang tagpo ng pakikipagtagpo ni Moises sa nagliliyab na palumpong. Ngayon, ito ang eksena kung saan kinatagpo ni Moises ang Diyos at tinanggap ang kanyang tungkulin bilang isang espiritual na pinuno ng mga Israelita. Para sa dakilang pag-alis na ito at sa paglalakbay sa ilang upang sa wakas ay dalhin sila sa lupang pangako, sa lupain ng Kainaan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay nakaramdam si Moises ng labis na kakulangan. Gayunpaman, patuloy siyang pinalakas at inaliw ng Diyos sa pagsasabing, hindi lang kita gagabayan. Pero ako mismo ay sasamahan mo, kaya huwag kang mag-alala, umalis ka lang. Ngunit si Moises ay labis na nag-aalala sa kung ano ang itatanong sa kanya ng mga tao. Sa panahong ito, ibinibigay na sa kanya ng Diyos ang lahat ng mga paghahayag at tagubilin. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang nasusunog na palumpong, nagliliyab ito sa apoy, ngunit hindi naman natutupok, tama ba? Ngunit nag-aalala pa rin si Moises. Alam niya na siya habang ipinapaalam sa kanyang mga tao ang tungkol sa walang hanggang Diyos na ito o ang Diyos ng ating mga ninuno ay lumapit sa akin at nagsabi ng ganito at ganon, ngayon hindi ito magkakaroon ng kahulugan sa kanila. Kaya nagtanong siya sa Exodo Kabanata 3, talata 13, ano ang itatanong nila sa akin? Ano ang pangalan mo? Kaya anong sasabihin ko sa kanila? Dumako tayo sa Exodo, Kabanata 3, talata 13. Nang magkagayoy, sinabi ni Moises sa Diyos, narito, ako'y paroroon sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. Ngayon ay maaaring sabihin nila sa akin, anong kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Kita mo, ang bigat ng loob niya mon. Bakit? Dahil kailangan niyang ipakilala ang Diyos sa kanyang mga tao. Ibig kong sabihin, tayo rin, di ba? Nangako tayo sa ating Panginoong Hesukristo na mamumuhay tayo bilang kanyang mga saksi. Pero ang puso niya ay napakasaya, mabigat. Dahil lahat ng bagay sa ilalim ng langit, tao man o hayop, kahit mga puno, lahat sila ay may pangalan, di ba? Kaya alam niyo yun, na sinasabing Diyos ng inyong mga ninuno, kaya't sinugo ako sa inyo ng hindi nagpakilalang Diyos na ito, hindi ito magiging sapat. Kaya, sa diwa, hinihingi ni Moises sa Diyos, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Ano ang kanyang pangalan? Ito ang pamagat ng pag-aaral ngayon. Ano ang pangalan niya? Ang tanong na ito mismo ay sumasalamin kung gaano kamali ang pananaw ng mga Israelita sa Diyos. Ito ay dahil sa maling paniniwala ng mga Israelita tungkol sa mga Diyos. Ano nila nakita ang mga Diyos sa mundo? Sila ay nanirahan sa Ehipto. Maraming mga Diyos sa Ehipto. At gaano sila katagal na ron? Sa loob ng 430 taon. Kaya't, maging si Moises, na tumanggap ng maharlikang edukasyong ito sa palasyo ng paraon, maging siya ay napagkamalan sa napakaraming Diyos sa buhay. Kaya gaano pa kaya kalilito ang mga Israelita na mga alipin lamang kung sino ang tama sa Diyos na ito? At ang mas malala pa, lahat ng Diyos ng Ehipto ay may mga pangalan at maging ang mga Israelita ay alam ang mga pangalan ng lahat ng huwad na Diyos sa Ehipto. Kahit ang Diyos na ito, ang Diyos ng buhaya ay si Sobek at isa rin siya sa mga Diyos. May mga pangalan siya. Isa pang halimbawa ay ang Diyos na ito, ang Diyos ng Ehipto na si Tuth. Siya ay isang Diyos ng karunungan, pagkatuto at mahika. Kita mo, ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Moises na ang pangalan ng Diyos ay maiugnay sa mga tao. Sa madaling salita, napakaraming Diyos, kaya kinailangan malaman ni Moises ang pangalan ng Diyos na ito, upang ang Diyos na ito ay maiba, maihiwalay sa idapang mga huwad na Diyos.
Kaya si Reverend Aaron Park talaga ang nagsabi ng malalim na mensaheng ito. Sabi niya, bakit kailangan ang pangalan ng Diyos? Bakit naging kinailangan ang pangalan ng Diyos? Sinabi niya ito, sa makasalanang mundong ito, dahil sa pagpasok ng kasalanan sa mundong ito, dapat may mga pangalan. Kung hindi, magkakaroon ng maraming kalituhan dahil sa kawalan ng kakayahang makilala ang tunay na Diyos mula sa mga huwad na Diyos. Kaya makikita natin na sa buong Biblia, ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pangalan. Ngunit kailangan muna nating maunawaan nang itanong ni Moises, ano ang pangalan mo? Gaano kaya kalungkot ang loob ng Diyos nang sagutin niya ang tanong na ito? Kaya tingnan natin ito sa ganitong paraan. Ano natin makikilala ang ating mga magulang? Naiba ba natin ang ating mga magulang sa iba sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan? Paano nating masasabi na silang ating mga magulang? Alam natin yan sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga mukha. Alam naman natin kung paano sila maglakad at magsalita, di ba? At tayo rin ay naglalakad at nagsasalita tulad ng ating mga magulang. Gusto mo man o hindi. Lalapit ba ang isang bata sa kanyang ina at magtatanong, ikaw ba si Mary Jane? Kung sasabihin ng nanay na, oo, o kung gayon ay oo nga, kung gayon ikaw ang nanay ko. Sinong bata ang gagawa niyan sa ina, di ba? Kaya sino ang nakakakilala sa pangalan ng kanyang mga magulang? Sabihin nating nagkita kayo ng tatay mo pagkatapos ng 40 taon. Ang pangalan niya ay John Doe. Kaya sabi mo, oh, ang pangalan mo ay John Doe. Siguradong ikaw ang tatay ko. Sige. Pero may nakilala kang ibang tao may parehong pangalan, si John Doe. Natawagin mo rin ba siyang ama? Dahil lang sa pareho siya ng pangalan, di ba? Hindi namin ginagawa. Alam namin siya ang aming ama. Kasi yung itsura niya, yung pananalita niya, yung itsura niya, yung mga ginagawa niya, di ba? Kaya ang tanong ay, kilala ba talaga natin ang ating Diyos dahil lang sa tinatawag nating siyang mahal na Diyos? Ano ang sinasabi ng Biblia? Ang Biblia ay palaging nagsasabi sa atin, maging mas katulad ko, pakisuyong angkinin ang puso ko, pakisuyong tularan ako, makibahagi sa banal na kalikasan ng Diyos. Tama ba? Kailan sinasabi ng Biblia na dapat mong malaman ang pangalan ng Diyos? Kaya makikita natin kung gaano kalungkot ang Diyos nang tanungin siya, ano ang pangalan mo? Una, sinasabi sa atin ng mga taga-Korinto, Kabanata 8, talata 5 hanggang 6. Maraming Diyos at maraming Panginoon sa langit at lupa, ngunit iisa lamang ang Diyos na ating Ama, ang tunay na Diyos. Sapagkat kahit na may mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa, gaya ng katotohanan ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay, at tayong umiiral para sa Kanya. At iisa lamang ang Panginoon, si Heso Kristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay at sa pamamagitan niya ay umiiral ang mga ito. Kahit pa maraming nanay sa bayan, hindi natin kailanman matatawag na nanay ang lahat ng nanay, di ba? Pero iisa lang ang tao, ang mismong nagsilang sa atin, ang tatawagin lang nating ina, di ba? Halimbawa, sabihin natin ang isang sanggol ay pinagalitan ng kanyang ina. Pero gagapang pa rin ang sanggol pabalik sa kandungan ng ina, tama ba? Kahit gaano pa karami ang pagalitan ng sanggol. Siguro kahit na matapos siyang paluy, gagapang pa rin ba ang sanggol papunta sa ibang ina dahil lang sa pinagalitan o pinalo siya ng kanyang ina? Hindi kailanman nakikilala ng sanggol ang kanyang ina. Kaya nang magtanong si Moises, Diyos, ano ang iyong pangalan?
Parang sinasabi mo, para makilala kita, kailangan mong sabihin sa akin ang pangalan mo. Ang Diyos ang ating amal. Pinatutotohanan ng Biblia na siya ang nagsilang sa atin. Napakaraming lugar sa Biblia. Isa sa maraming talata sa Juan Santiago 1, talata 18. Pinili niya tayong ipanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging mga pangunahing bunga ng lahat ng kanyang nilikha. Kaya kapag tinatanong natin ang ating amang Diyos, ang mismong Diyos na nagsilang sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, kapag tinatanong natin siya, ano ang iyong pangalan? Ano sa tingin mo? Ang tunay niyang magiging sagot ay, ang sagot niya ay, anak ko, alam mo ba? Kamukha mo ko? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Pagkapareho tayo. Yan ang tunay na kasagutan mula sa ating Ama, ang Diyos. Pero eto na nga, paulit-ulit namin siyang iginigiit at tinatanong. Hindi, pero sabihin mo sa akin ang pangalan mo, saka kita tawaging Ama. Kapag humingi ng sustento ang isang bata, sinong magulang? Bago buksan ng pitaka, huminto muna at tanungin kong, Oy bata, ano ang pangalan ko? Walang magulang ang gagawa niyan, 'di ba? Pero eto na nga, tinatanong natin ng Diyos, anong pangalan mo? At gayon pa man, ang ating mapagmahal na Ama ay nagbibigay pa rin ng sagot. Ano ang kanyang pangalan? Sabi niya, ako ay kung sino ako, Yahweh. Kaya ang ibig sabihin ng pangalang ito ay, ako ito. Kaya kung may magtanong kung ano ang pangalan mo, walang sumasagot, ako to. Ibig kong sabihin, magiging kakaiba o bastos na paraan ng pagsagot yan, di ba? Kaya't kay misteryoso at napakalalim na pangalang ito ang ibinigay ng Diyos kay Moises. Pero kita mo, ang ekspresyong ito ay posible lamang sa mga matalik na relasyon. Halimbawa, tinatawagan ako ng isang ama at sinagot ko ang telepono at bumabati ako. Anong sasabihin ng tatay niya? Uy, si Thomas Williams ito. Hinding-hindi sasabihin niya ng tatay ko. Sasabihin niya, uy, ako nga ito. Kita mo? Ganyan. Nang tanungin ni Moises ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan, ang sabi niya, ako iyon. Pumunta ka lang. Kaya kinailang umalis si Moises nang hindi man lang inaalam ang bigat at lalim ng kahulugan ng pangalang ito. Gaano ba ito kadila-dilas? Dahil ang mga Israelita, ang mga tunay na anak ng Diyos, ay kulang sa espiritual na pananaw upang maunawaan ang malalim na katotohanan ito. Hindi nila maaaring iwan ang kanilang mga maling paniniwala sa mga Diyos at hiniling pa rin nilang malaman ang pangalan ng Diyos. At naunawaan ito ng Diyos, ang ating maawain at mapagbihayang Diyos, isang mahabaging na Diyos na nakakaintindi sa ating bumagsak at tiwaling kalikasan. Dahil alam niya ito, itinuro niya kay Moises na ang pangalan niya ay Yahweh. Kaya nasa Genesis, Kabanata Exodo, Kabanata 3, talata 14, sinabi ng Diyos kay Moises, Ako nga. At sinabi niya, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Aking sinasabi, ako ang nagsugo sa akin sa inyo. At sa susunod na talata, sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Ang Panginoon, si Yahweh, ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Sinugo niya ako sa iyo at ito ang aking pangalan magpakailanman at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng salimlahi. Ang Diyos ay umiiral at nabubuhay magpakailanman ng walang anumang pangalan. Hindi niya kailangan ng pangalan, lalo na pagdating sa relasyon natin sa Kanya, kundi para mailigtas ang Kanyang mga anak. May mga ignorante na Israelita na nakakalimot kung sino ang kanilang tunay na ama.
upang iligtas ang mga taong ito. Ang Diyos ay naging isang Diyos na may pangalan at sinabihan sila na tawagin siya, "Ako ay ako nga si Yahweh." Kaya mula sa puntong ito, makikilala na ngayon ng kanyang mga anak ang kanilang tunay na ama mula sa iba pang mga huwad na Diyos ng Ehipto. Ito ang kanyang pangalan, Yahweh, ako ito. Kaya paano natin mababawala o mababawala ang pangalang ito, 'di ba? At kaya nga pag-aaralan natin ang ikatlong utos bukas sa panahon ng paglilingkod sa araw ng Panginoon. Nakasaad dyan na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sana ay mas marami pa tayong naunawaan sa ating pag-aaral ngayon tungkol sa pananaw ng Diyos nang sabihin niya ang utos na ito sa atin. Ang kahulugan ng pangalang Yahweh mula sa pananaw ng ating Diyos. At dalangin ko na sana ay maalala tayo ng ating Diyos at patuloy tayong pagpalain at buksan ang ating mga mata upang tunay na ibalik ang ating mga puso sa Kanya dahil Siya ang ating Ama na nagsilang sa atin nang sa gayon ay tunay at nararapat natin siyang tawaging Aba, Ama. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagtuturo sa amin ngayon ng ikatlong utos. Kami ay mga ulilang espiritual, Ama. Inaamin namin sa harap mo, kami ay mga ulilang espiritual na nalito at inabuso ng mga huwad na Diyos ng mundong ito. Dahil tayo ay mga alipin sa mundong ito, parang Ehipto yon, hanggang sa dumating si Jesus sa ating buhay at inilagay tayo sa tamang relasyon sa iyo, hindi nating alam kung sino ang ating tunay na Ama. Kaya Ama, nais naming maging mga anak mo na tunay na nakakakilala at nakakaunawa sa iyong puso at kalooban. Kaya't ipakilala mo ang iyong sarili sa amin sa bawat sandali ng aming buhay upang kami ay tunay na magtiwala sa iyo at hindi na mag-alala o matakot pa. Para sa lumikha ng sansinukob, ang makapangyarihang Diyos ay ibinubulong ang kanyang pangalan sa atin, Yahweh, ako ito, ang iyong Ama. Muli kaming nagpapasalamat sa iyo sa banal na pangalan ni Jesus. Tayo ay nananalalim. Amen. Ibigay natin ang lahat ng kaluwalhatian sa ating Diyos Ama. Salamat.